Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat, sa panig ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Desidido po talaga si Senator Bato na i-expose itong si Kabataang Representative Raul Manuel, no, sa kanyang ugnayan dito po sa mga hindi lang po mga makakaliwang grupo, talagang sa mga rebelde. Pag-uusapan din po natin ito pong overkill o overreaction nito pong mga taga-HOR, no? Parang ang laki-laki ng event, parang ang SMNI akala mo itinuring na ABS-CBN yung laki ng mga paglabag, no? Akala mo usaping bayan na talaga eh. Napaka overaction, over OA. Okay. Pag-uusapan din po natin, ito po, ano po ba talaga ang posisyon ng pamahalaan? Gulong-gulo na lang ang lahat. Alam nyo, napakasimple lang, sasabihin lang. Hindi namin papapasukin ang ICC o papapasukin na namin ang ICC. Pero wala eh, gulong-gulo talaga ang mundo eh. No? Yung mga simple sanang paraan na madali lang sanang intindihin, di po ba? Sabihin lang sana oh. Hindi namin papapasukin ng ICC dahil walang jurisdiction. Kita nyo po mga pronouncement. Tapos, bakit po nauuwi sa papapasukin ba o hindi ang ICC? Bakit hindi po natin itanong sa taong bayan, hindi po yung pagpapapasok sa ICC, kung mali po ba ang war on drugs? Kasi parang yung pinag-uusapan natin, papapasukin ba o hindi? Lilitisin ba ng ICC o hindi? Parang mali kagad yung war on drugs eh. Ang question po na dapat tinatanong natin sa mga mamamayan na, makialam na tayong mga mamamayan. Sa tingin nyo ba dapat hindi nag-conduct ng war on drugs? Sa tingin nyo ba mali ang pagkukonduct ng war on drugs? No? Hindi ko maintindihan kung bakit nauwi tayo, kung dapat bang litisin, ay kung dapat bang papasukin. Parang pag pinag-uusapan natin ng ICC, parang may kasalanan agad si Pangulong Duterte. Ang question natin, tama ba o mali na magkaroon ng war on drugs? Nililito lang tayo ng mga yan. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tang channel na may may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. No? Dito po, sa may usapin po na nila De La Rosa. Ito po ang sinabi ni Senator De La Rosa. Talagang tuwan-tuwa siya na imbestigahan ako ng ICC. Tignan natin ngayon. Ikaw ang iimbestigahan ko. I will do all my parliamentary powers to pin you down. Tignan natin, ikaw pala talaga ang miyembro ng CPP. Which is the partido of the NPA was trying to destroy this government. Yan po ang sinabi ni Senator De La Rosa kay Congressman Manuel. Alam po ninyo, dapat po talaga rin may mga ganito eh. No? Alam mo, Senator Bato, wag po kayong pa-pressure. Alam ko po, maraming kukontra sa inyo pag sinimulan nyo yan. Marami pong mga magwewelga pa. Tigasan nyo po, no? Kasi tigasan na ng pangalan ninyo, ang paninindigan nyo. Okay. Ito naman po ang sagot. Sumagot na po si Congressman Manuel. Ang nais ni Senator Bato ay hindi investigasyon, kundi witch hunt laban sa mga kabataang nag-isip at mapagbantay sa mga programa ng gobyerno. Nakita nyo po yung style nila? Hindi pa po nagaganap yung investigasyon. Inaakusahan na kagad nila na hindi naman investigasyon yung gagawin yan. Witch hunt. Nagsimula na ba investigasyon sa'yo? Paano mo nalaman na witch hunt lang? Kung mayroong investigasyon na dapat matuloy at mabilis na umusad, itong investigasyon sa lahat ng mga nagpasimuno na madugong gera kontra droga, Rodrigo Duterte, Bato de la Rosa at iba pa. Matagal na po. Wala lang kayong sinasampang reklamo. Sa ICC lang kayo nagreklamo eh. Kaya walang, alam nyo po, sa totoo lang, etong mga tao na to, kabats niya, nahuli, na si, anong pangalan nun? Kabats mo yun eh. Yung nagsabi na ikaw, kasama siya, nagre-recruit kayo. Ngayon po nalalantad yung mga sinasabi ni BP Sara. Senior high school, nire-recruit na. No? Wala tayong gustong gawin kasi gusto natin pagbigyan yung Makabayan Black. Nasa tamang direksyon lagi yung mga Duterte. Yung confidential fund, hindi naman nila napatunayan na binubulsa ni Sara Duterte. Pero bakit gustong ipatanggal? Kasi nga, ginagamit to laban dito kala Manuel, sa mga recruiter.
hindi na sila makakapag-recruit. Pag tinuloy-tuloy ni VP Sara yung kanyang ginagawa. Ayun ang ayaw nila. At dahil may unholy alliance, ito pong ito pong si Martin diyan sa HOR. Wala, nakita niyo po ba? Ang laging ka-picture, ito naman si Lagman naman. Okay. Alam po ninyo, eto, punta tayo rito, no? Yan, yung mga ganyan, sasabihin nyo lang witch hunt. Matagal na namin naririnig yung witch hunt na yan. Red tagging, witch hunt. Mga kasama mo na nagsasabi, no? Sasabihin nyo lang, red tagging, ligtas na kayo. Alam nyo po, matagal na tayong pinaiikot ng mga to. Ang tingin nila sa atin, mga bugok lahat eh. Ginagamit ang Kongreso para sa kanila. No? Ginagamit ang Kongreso, yung lalong-lalo na yung HOR, para lahat ng mga kalaban nila katulad ni Vice President Sara Duterte, gipitin. Hindi na dapat sumama ang loob natin dyan sa HOR na yan. Dapat palaban ng mga Duterte. Dami-dami natin. 32 million tayo. Baka nakakalimutan lang ng mga to. Papaalala lang natin sa kanila. 30 million po ang supporter ni Sara Duterte. No? Kahit po sinasabi niyong malayo pa yung 2028, dapat maging aktibo po tayo dito po sa mga taong nanggigipit na to kay Sara Duterte. Tandaan na po natin yan. Huwag na po nating iboto yan. Yan pong mga congressman nakasabwat dyan sa mga panggigipit na yan. Ayoko nang gayahin. Gagayahin ko sana yung boses ni Kimbo. Puta. May sakulang. Mawawala na naman ako ng boses. Ayoko nang gayahin. Gusto kong magbigay ng reaksyon dito sa napaka-importanting statement ni Atty. Vic Rodriguez in support kay former President Duterte dito sa ginagawa sa Kongreso, yung kaliwat kanang resolusyon sa Kamara na nananawagan sila na papasukin ang ICC dito sa ating bansa para imbestigahan yung drug war ng Administrasyong Duterte. So, Tagalog itong post ni Atty. Rodriguez, basahin ko lang sandali, madaling maintindihan din, dagdagan ko ng comment. ICC, wag manghimasok. Sabi niya, walang puwang sa ating gobyerno ang pagpapahintulot sa International Criminal Court na manghimasok sa isang purely domestic affairs at hindi dapat hayaan na maapakan ang sarili nating criminal justice system. Very simple. Ang ICC ay itinuturing na court of last resort at maaari lang manghimasok kapag ang ating pamahalaan ay nagsabi na hindi nila kaya o sadyang ayaw gampanan ang kanyang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Ang pagpapahintulot sa taga-usig ng ICC na mag-imbestiga ay labag sa konsepto ng ating soberenya at malinaw na pakikialam sa ating purely domestic affairs. Bukas ang lahat ng antas ng ating mga korte mula municipal trial courts paakyat sa Korte Suprema. Bukas din ang lahat ng tanggapan ng piskalya. Kaya walang puwang ang sinumang dayuhan tulad ng ICC na makialam sa ating criminal justice system. Itaguyod natin at huwag hayaang maapakan ang ating soberenya. Wow, napaka malinaw, madaling maintindihan. I hope hindi ko na ipapaliwanag. So, salamat po Atty. Vic Rodriguez itong pahayag, no? Pangalawa na ito na pahayag ni Atty. Vic Rodriguez in support to PRRD. Una, nung nanawagan si Tatay Digong na dapat magpa-audit todo-todo ang Congress para malaman ng taong bayan paano nila ginagastos ang pondo, pera natin, kasi ang ginagawa nila, certification lang, wala na. So, nagbigay ng statement si Atty. Vic Rodriguez at sabi niya, sinusuportahan niya ang panawagan ni Tatay Digong na magkaroon ng masinsinan, tunay na audit ang Kongreso, Kamara. So ito, pangalawa ito. Kasi, yan ngayon ang mainit na political issue sa ating bansa. Itong parang pakikialam ng Kongreso. It's a separate branch of government. Legislative. Dapat, ang trabaho lang nitong mga kongresista is magpasa ng batas.
hindi yung makialam sa foreign policy. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman